Alam niyo mga kababayan, according kay Sian Gasa sa aking pagpapanood sa kanya, mga kababayan, testing ko lang ha. Mike. sabi ni Sian Gasa, meron daw chismis na karating sa kanya na kung saan hindi sana matiklo ang lolo nyo. Kasi pinayuhan na daw na mga group of lawyers ang lolo fentanyl ninyo na wag umuwi. Ngunit sapagkat bagamat di umano, mga kababayan, pinilit daw ng anakis ni Lustay. Pinilit daw ni Lustay na umuwi ka. Kasi kung hindi ka uuwi, magmukha tayong katawa-tawa at magmukha tayong talunan. Ngunit, itong si Lustay, sinigurado, tinawagan si Green Snake. Green Snake, sa loob ng Malacanang. Meron siyang mata doon. Green Snake ang pangalan. Kung si Maharlika may white snake, si Lustay may green snake. Kumusta na dyan? Totoo bang may warrant? Nag-reply si Green Snake, hindi totoo yan, sabi ng aming group chat. Di ngayon si Lustay, Gora Father, uwi tayo ng Philippines. So pag uwi, ayun na nga, natiklo. Si Lustay ang kadahilanan kung bakit natiklo ang ama. So ito na, pakinggan ninyo ang patungkol kay Sian Gasa. Hindi ko na pwedeng sinamarize ko lang. So ito po, mga kababayan, pakinggan ninyo. Albert Sian Gasa. May audio ko. Testing ayan. Mic test, 1, 2, 3. On. Yan. So, habang inintay natin yung iba, manood dito, siguro magkaroon lang ng alibay. Ma'am Samora, hello po. Sorry. Alibay, no? Sanay sa kaso eh. Adlib muna. Ito pa lang si Mars. Ito, mag-adlib muna ako habang hinihintay natin naman. So, saglit lang mga kababayan. No? Actually, mga kababayan, yung green snake ni Lustay, na yon. Mark Heras at Rainier Castillo. Inabutan niyo pa ba itong dalawang to? Ito, totohanan na lang tayo. No? I believe it was 20 years ago. I-continue natin. Ito na nga, ebidensya. Men. Continue natin ha. Kalagayan ko ngayon. Continue natin. Well, this Instagram live, basically, Daisy, is all about, ikukwento ko or ichichika ko sa inyong lahat. Kung paano ba talaga nangyari behind the scenes, yung pagkaka-set up ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Lahat ng sasabihin ko are not based on facts. Ulitin ko. Hindi po siya gutom, ma'am. Naglalandi. Case to any court mga hearing sa korte or kahit saang kaso, ito pong babanggitin ko sa inyo with this full live video ay hindi base sa katotohanan. Lahat pong ito ay base lamang sa hearsays, chismis na hindi kumpirmado at walang maayos na source. Kumbaga, nakikipagkwentuhan lang po ako dito. Wala po itong any political agenda. Wala po itong kinakampihan na kahit sinong partido, na kahit sinong politiko. Ako po ay chichika lamang. Yes. Base sa aking nalaman na chismis sa kinagibihang yon full torque, at sa hello mismong po. araw na yun. Full torque, hello. So ulitin ko po. Lahat po ng maririnig dito ngayon ay purong chismis lamang at hindi base sa kahit anong katotohanan. Dahil unang-una po sa lahat, ako po ay hindi journalist. Hindi po ako news agency. Ako po ay isang dakilang chismoso lamang na nagbibigay ng komentaryo sa mga bagay-bagay at mga issue sa bansang Pilipinas. At ngayon po ay meron ako mga narinig na bagay-bagay na gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat. Ayan na, ito na. Pakinggan nyo na. First. Yung Yung paglipad
ni former Busy. President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Hoy! Long planned, tagal na siyang scheduled. So, definitely, yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao to Manila to Hong Kong ay walang kinalaman sa ICC warrant. In short, matagal nang nakaplano yung, campaign ba nila yun? Event ba yun? Or whatsoever, chuba chuchu ek sa Hong Kong? Matagal na yung nakaplano. Matagal lang nakaplano. Para sabihin o bigyan ng kulay na kaya siya pumunta sa Hong Kong para takasan yung ICC warrant is definitely not true. Ma'am Dorotea, hello po. Ma'am Veronica, hello po. Mas paniniwalaan ko pa yung chismis na yung pag-aresto sa kanya ang nag-adjust sa Hong Kong. Yes. Tingnan nyo ha. So, Can you follow? Oh, yes. Naka-follow kami. So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? So, based sa chismis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Pumunta ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Ayan na. Walang Meron nakakaalam. lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Ayan na. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on my own words. Actually, naniniwala ako kay Sian na. Lahat ng sinabi niya nagkakatotoo lahat. Mo ng Hong Kong. Mula kay Francis Leo Marcos. Is pag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. Tapos? On that night, bago sila lumipad, alam na niya. Alam na may warrant. So, technically speaking, it will be very strategic. Nilumabas siya ng bansa. Kumbaga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong planong paglipad sa Hong Kong, meron tayong event sa Hong Kong. Tapos? Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. Oo, tama naman. So, kahit nalaman niya on that night na may warrant, na meron pala siyang warrant, alam na pala, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa Davao. Hindi eh. Pabor eh. So, on that night, like po tayo, like. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat wala makaalam. Sumingaw. Naalala niyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi ito news agency na unang nag-release na former President Rodrigo Duterte, meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Walang naniwala. Pilipinas Tonight yun. Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng banggitin kahit alam na ng utak ko kung ano yun Pilipinas Tonight at saka Rappler. Dahil doon sa unofficial article, news article, ng website na yun. Pilipinas Tonight nga, Rappler. Sumingaw. Nag-trending social media. Na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it. Naalala niyo yung mga unang statement? Sir Roselier ng Dipolo Gilo po. Walang klaro. Tama. Naalala niyo pa yun? Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado eh. Si G. Ruiz at si Attorney Claire yun. But we hear, mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement eh. Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, hoy! Ano ba kayong klase? Hindi ka nag-aayos. Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila eh? Si G. Ruiz at si Attorney Claire. Bakit nila sabihin sa special statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang. Blah, 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 blah. Naalala nyo pa yun?
Yes. on that very day. Tapos pinagbabasyo sila, ba kayo, pag kayo, hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas ng official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. Ayan na. Nakakapitan ka na. Ah. Ganun, kapit ka naman. Dapat kapit na kapit ka dito. Alam mo, natatainga ako sa totoo lang eh. Kaya medyo wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako nagje-jebs. Pero dahil meron akong responsibility, obligation sa mga marites ng Pilipinas, kagaya ninyo dito. So, pinipilit ko lang na ayusin itong kwento to. Kumapit ka na, Mars. Eto na. Sabi ng group of lawyers, ni former President Rodrigo Duterte, Huwag ka na umuwi. men, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na yun sure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. The last 3, chismis talaga yan, pero pakinggan nyo. Mautak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Pag may usok, may apoy. Kumalat nga yun eh. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, ito na ang plot twist. Patay. Nakakapit ka na ba? Kapit ka na, Mars. Ito na ang plot twist. Ayan na. Ano? May nakialam na anak. Anak ko, may nakialam na anak. Pabida. Isa sa anak. Isa sa anak daw. Ni Lolo Fentanyl. Stating na. Pinilit kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, magmukha tayong talunan. Para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na talo tayo. Mahina tayo. Na tumatakbo tayo. At makaka-epekto ito sa upcoming na election ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. Pinilit ng anak na umuwi. So, sabi ng isang anak, I think, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. Anak ni Fentanyl. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. Yan yun si Green Snake, contact ni Lustay sa loob. Ito na ang plot twist over plot twist. Si Green Snake, tinawagan ni Lustay. Anong nangyari? Ready ka na ba? Ready na kami. Baka di mo kayanin, baka isipin mo. Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Ready na kami, ano ba? Tinawagan na yung contact sa loob. Si Green Snake, tinawagan ni Lustay. Anong result? Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayong after a few hours. Balikan daw after a few hours. Tapos? Bumalik after a few hours. Tililing! Hindi po totoo yung warrant. Wala pong warrant. Ay! Propaganda lang po ito. Naku! Propaganda daw. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider. Na-identify na ng Malacanang. Ng Duterte Camp. Nako! Na-identify na. Binigyan siya ng wrong info. Patay. Via message. Ayan na. Stating sa lahat ng staff sa loob. Na mala group message, group chat,
Oo. Alam mo yun, yung send to many. Na yung warrant ay hindi totoo. At wala tayong any confirmation na Nako. natatanggap dito. Nabitag Pero si sa Lustay. kanya lang sinend. Oh. Namanmana na kasi ng Malacanang yung ahas niya. Oh. E di ngayon si Malacanang nag-abot dun sa ahas, wrong Kasi info. alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob. Oh, naniwala sila na fake daw kami, hindi totoo yan. Agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Uuwi na si Digong. Tatay Digong Oh, uuwi uuwi na. bukas, lalapag alas 9, bla bla Ng bla. umaga. Oh. Tapos? So, recap lang tayo ha. Oh. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na ulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former Digong. President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo. Oh, green snake yun sa Malacanang. Kaya lang ito parang insider sa loob ay identified na kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then, boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Diba? So narinig nyo mga kababayan. Oo. Sabi ni Sian Gasa, according sa Chismis, nagre-react lang tayo ha. 7,000 live viewers. Hello po sa inyong lahat. Maayong hapon, magandang hapon, and magandang good afternoon. So sabi ni Sian Gasa, alam na pala ni Lolo Fintanil na meron na nga siyang ganon. So, pinayuhan na ng mga group of lawyers na wag kang umuwi kasi pabor sa'yo nasa Hong Kong ka na. So, wag ka nang umuwi. Aba, nangialam ang isa sa mga anak ng Lolo Fintanil ninyo. Ang sabi, kailangan mong umuwi. Pag hindi ka umuwi, tingin ng tao sa atin, talunan tayo at mahinang nilalang tayo. So ngayon, umuwi nga naman ang lolo nyo. Ang sabi ng anak, sige, mag-book ka ngayon pero hindi ka pa naman nakabook, tawagan ko muna yung green snake natin sa loob ng Malacanang. Hello, tililing, 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 green snake. Totoo ba na may warrant si father? Sabi ni green snake, tililit, babalikan kita after 1 hour, aalamin ko ang mga chismisan sa group chat sa Malacanang. So ito na, kumusta na mga Mars, mga Besh? Sabi ni Green Snake, totoo ba talaga na mayroong warrant of arrest mula sa International Criminal Court? Reply, hindi totoo yan. Fake news yan. Sabi nga ni Jay Ruiz, naririnig lang pero walang confirmation. Sabi ni Attorney Claire Castro, naririnig lang pero no confirmation. At nabasa ko sa mga article sa news, ganyan-ganyan. Bumalik. Hello, Inday Lustay? Yes. Hindi totoo, fake news. Sige, palapagin mo na si Father Fentanyl. Lumapag alas 9, bla bla bla. Ayon, natiklo ang lolo nyo. Kasi nga, Father, kung hindi ka uuwi, magmukha tayong mahinang nilalang. Hindi nyo ba naalala na ilang araw bago tikluin si Lolo Fentanyl, pinagpa-resign lahat ni BBM ang nasa PCO? Hindi nyo ba alam? Lahat ng nasa PCO, pinapa-resign lahat ni BBM. Inutos yan. Lahat na resign. Kasi naman manan na kung sino yung mga ahas sa loob. Hindi nyo ba alam na pinaka-hate ng mga Marcos ang traidor? Hindi nyo ba naalala ang nagpabagsak sa tatay ni Bongbong Marcos na si Marcos Sr. katraiduran?
Alam na ng mga Marcos yan, huwag kang magtiwala. Hindi nyo ba alam? Bumagsak ang Marcos administration noong 1956. Dahil, or 56, 59, correct me if I'm wrong, dahil sa katrayduran. Tapos ngayon, akala ninyo, naniniwala pa si BBM na walang traidor sa hanay niya? Marami, 1986. Nagtatanda na si BBM dyan. Tililing-tililing, wrong info, walang warrant. Pag-uwi ng lolo nyo, paglapag sa airport, tiklo ang lolo nyo. Diba? Lintik lang, walang ganti. Kaya kung naalala ninyo, bago dumating ang warrant of arrest ng Lolo Fentanyl ninyo, pinagpa-resign lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang PCO. Diba? Or Presidential Communication Office. Yun yung katutunayan. So ngayon nga, nangyari. Ngayon niyo sabihin si BBM weak leader. Ngayon niyo sabihin si BBM na bobo at walang pinag-aralan, walang diploma. Mas matalino si Marcos sa inyo. Akala ni may berdeng ahas si Lustay, hindi nakakalusot. Ayun nga ang sabi ni Sian Gasa. Sorry to say. Yeah? 9,000 live viewers, maraming salamat. So sorry to say, si Lustay nagpabida-bida. Gustong gayahin ang tatay na kung gaano kagaling pagdating sa political will or taktika sa politika. Hindi mo kaya, Inday. Huwag mo nang subukan. Pumalpak ka na nung unang gurgur-gurgur. Pumalpak ka na nung unang tambaluslos na sinabi mo. Pumalpak ka na nung pangalawa mong pilay-pilay. Ngayon, palpak na naman. Di ba? Nawawala ba yung sound ko, mga kababayan? Uulitin ko nga. Wala ba yung sound ko, mga kababayan? Hindi, sa galaw lang yan. So ngayon, pumalpak na nga, palpak pa. Kaya yun, nagsikap, pumunta doon, tumata yung lawyer sa own self. Di ba? Oo. Tumatayo sa sarili. Bakit? Panindigan niya yung ginagawa niyang kapalpakan. So yun alam niyo na. Dahil kay Lustay, pumalpak ang plano na kulong ang tatay. Hindi ko sinabing sino siya. Wala naman akong nilagay diyang pangalan. Hindi tayo nagbigkas ng pangalan, sabi ko lang Lustay. Kung sila nga may karapatan magsabing tambaluslos, tayo ba hindi pwede magsabing Lustay? Matalino kasi si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi nila maiisahan. Ngayon, yun ang sabi ni Sian Gasa. According sa kanyang binulgar kung paano at bakit naaresto si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kapahamakan ng kanyang Junakis. Di ba? Mga palangga. Dahil sa kapalpakan ng Junakis niya na si Lustay, yung tatay nagsakripisyo ngayon sa dahig. Ayon kay Sian Gasa. Di ba? Mga minamahal, mga palangga, deserve. So ngayon, eto na, mga kababayan. Deserve. Ayun. Lahat kasi ginagawa, puro kapalpakan. Noon pa yan sinabi ng tatay, itigil mo na yan. Guguluhin ka nila kapag inumpisahan mo yan. May kasalanan ka na pag nasilip yan, mangangamoy ka. Mag-resign ka na lang, magtindahan ka na lang. Ayaw makinig. Diba?